Ito yung 4-stroke timing diagram natin sa ating diesel engine. So, sa ating diagram, makikita natin yung relation ng movement ng inlet valve natin at exhaust valve sa movement din ng piston natin. So, sa ating suction stroke, makikita natin na may movement yung inlet valve natin. Ito, inlet valve opens at inlet valve close. Pero sa compression, wala tayong nakikitang movement ng valve. Ibig sabihin, yung exhaust valve natin at inlet valve is walang movement. So, naka-close position silang dalawa. Pagdating naman natin sa power stroke is may movement na yung valve natin. Ito naman ay yung exhaust valve natin na nag-open siya. At itong exhaust stroke, meron ding movement na naman itong isasarado na naman niya yung exhaust valve closes. So, basahin natin yung diagram, no? So, yung inlet valve natin, suppose na lang natin is meron tayong imaginary center line dito. Dito yung top dead center at dito yung bottom dead center. So, kung dito yung center line at yung inlet valve ay naka-angle na nakaganito at ito yung center line, ibig sabihin hindi pa nag-top dead center yung piston natin, is nagbubukas na yung inlet valve natin. So, nakabukas na yung inlet valve at mag-top dead center yung piston natin at pababa na yung piston natin, higop na siya ng hangin hanggang matapos yung suction stroke natin, which is ito yung movement niya rin ng inlet valve. Nagko-close na yung inlet valve natin. At after nito pa, compression stroke na tayo. At yung compression stroke matatapos dito sa fuel injection begins. So wala nang movement ng valve dito. Ngayon, pagdating dito sa fuel injection begins, nag-inject na yung fuel injector natin at nagkakaroon ng explosion. At matatapos naman dito sa after top dead center. Magsisimula siya sa before top dead center at matatapos siya sa after top dead center. So ngayon, papunta na tayo sa power stroke at magkaka-movement na tayo. Exhaust valve, mag-open na yung exhaust valve natin. At hanggang aabot siya ng bottom dead center at magkaka-exhaust stroke na tayo. So, nag-open na yung exhaust valve natin is before mag-bottom dead center. So, paakyat na yung piston natin. At kung mapapansin nyo, di ba yung exhaust stroke natin is ito na yung last cycle, last stroke natin para makabalik na tayo sa ating suction stroke. So, itong inlet valve natin, na kung napapansin nyo, yung angle ng inlet valve is nakaganyan. So, ibig sabihin, pagdating ng piston dito banda sa angle na to, ibig sabihin yung inlet valve natin ay mag-o-open na siya. Mag-a-advance na siyang mag-open kahit exhaust stroke pa. So, pagdating ng top dead center, yan, so nakabukas na yan, yung inlet valve natin. At pagdating dito sa top dead center, yung exhaust stroke natin is nag-overlap pa siya kunti. At tsaka pa lang magko-close yung exhaust valve natin after ng top dead center at babalik na naman siya sa suction stroke natin na cycle. At the cycle repeat again para makumpleto natin yung isang cycle. So sa isang 4-stroke engine, kailangan ng 720 degrees para makomplete yung isang cycle. So, ang ibig sabihin nun is dalawang rotation ng crankshaft natin, which is yung isang revolution is 360 degrees. So, kailangan niya ng dalawang ikot ng crankshaft.